Viewers, welcome to Pep Podcast, your go-to space for real talk and hot takes. Exciting ang pag-uusapan natin today dahil pag-uusapan natin ang Pinoy Big Brother Celebrity Collab Edition 2.0. Walang hingahan yun. Diba? Perfect. And you know what? For the first time ever, we are joined by our first celebrity guest. So, guys, I'm very excited. Let's all welcome ang ate de pamilya ng Quezon City, Waynona Collins! Hi everyone! Hi Pepsters! Hello. Hello, Way. Ayan. And alam nyo ba, mga podmates? Yeah. Talaga Podmates. Oo. Yung theme this year or this season is Y2K. Kung na-notice mo, diba? Y2K, Like yes. even yung mga Y2K. Exactly. So bakit nga ba siya Y2K? Because according to our source, Tara. according to our source, May source. Nanandyan lang sa labas. Yes, sabi ng source natin, di ba? Para daw tong tribute sa 20th year ng Pinoy Big Brother. Yes. Trivia. Oo, grabe. The And- first season. Exactly, 2005 una 2005, nag-air. yes. Hindi ka pa napapanganak. Hindi ko pa Anong feeling, Waynona, na to be part of this very successful show na parte na talaga ng pop culture, Pinoy pop culture? And is older than you. Is older than you. Alam mo yun, nung wala ka pa, then eventually magiging part ka. Yeah. Alam mo yun? Grabe, it feels like nice to be in to be a housemate. Na it's not something that's handed to you talaga. Yung parang once in a lifetime opportunity kumbaga. Yeah. So parang nakakaano siya sa puso. Like I feel so proud of like to be able to be a housemate. Did they tell you na it was gonna be a Y2K theme? Or... Hindi ko po alam na Y2K May ito yung theme. Actually, yun nga, iniisip ko nung nag-premiere, may idea kaya sila nung shoot ninyo mismo kasi Oo, nung shoot Oo, kayo. Tsaka yung outfit. correct, outfit. Kasi kami na nanonood, parang nagagalak kami na, oh my God, yung era na yan. Oh damang-dama naman yung era. ano tumatakbo sa isip mo nung time na yun na, ba't kami pinapaganyan? Ba't ganito yung mga suotan namin? Ako hindi ko po alam na para sa, like, hindi ko alam na yun pala yung magiging team talaga namin. Na yung paglabas ko, nakita ko po yung posters namin na parang grabe, Y2K talaga. Yeah. And, parang hindi ko po in-expect na magiging ganun pala. Siya hindi niya rin Ano? in-expect yung Y2K kasi hindi daw niya masyadong naabutan din. Tama ba? Hindi 19 na. Pero, lang. yeah, but they're trying to bring it back. Yung Yes. Artista Notebooks. Have you seen one of those? Yung artista notebooks. Artista Notebooks. Because they're trying to bring it back now. Parang, I haven't Pero hindi seen, pa. pero like Y2K, grabe din, super trending now. Yeah. Especially sa Gen Z. Dati may mga stories sila eh. Actually, yung pubmat ninyo, nung pinakilala na kayo, yung solo photo nyo, yun. Pag pinrint yun ang Oo. sa notebook namin noon. Talaga nga namang yung tuhod. Would you ever want na yung yung artista notebook photo shoot nyo? Gusto mo bang ma-print yun? Oo, And are you in gonna actual buy? notebook. Yeah, parang gusto ko nga gawing photo card eh. Photo Pwede rin, card. pwede rin. Pang-baget. Photo card na lang. Huwag na lang artista Oo. notebook. Ito papakitaan kita, Wayne, Okay. ng sample Sample. ng panahon namin. Ganyan. Ganyan Akala siya. ko talaga Yan. 80s. Judy Anto. Oh, Judy. Tapos, Diba? like, sa mga notebook. Ito iba-iba, Yan. Ganyan. Uy, pwede nga yung poster Yeah. namin. Diba? Oo. Ganyan na ganyan talaga. Diba? Tapos, Yung Ganun sa akin yung dati, poster noong nyo. Angelina. Yun yung peg So, ng alam mo na ba't posters naging nyo. ganito? So, alam mo na. Oo. Di ba, 2007 si Way. So, grabe yun. 2007, parang batch yun nila Robbie Domingo. Di ba, ng teens. And then now, after... Third edition. Ayun nga. 20 After years. 20 years, kayo na. Grabe mix of housemates din ngayong, ngayong season. Yeah. We wanna know your thoughts bilang isa doon sa 20 housemates na pumasok. Kamusta ba yung naging relationship nyo doon sa loob, yung mix ninyo? Ang daming different personalities, ang daming characters po talaga. Pero, nag-work
Kasi, like, to be honest, halos kilala ko naman po. Parang friends ko na din po. Yung iba doon. Even yung nasa Star Magic. Opo. But, iba din po talaga yung bond inside the house. Like yung kilala mo sa isang tao sa outside, it's way different pag nasa loob na kayo. Actually, ako, nung tinitingnan ko yung mix ng housemate ngayon, na nakikita ko rin sa comments ng mga tao, parang kasi halos magkasunod yung dalawang season, hindi nila mapigilang mag-compare. Pero That's again, true. iba kasi yung edition na teens, Right. tapos may messaging na gustong sabihin, 'di ba? Etong Gen Z, 'di ba? Like, kasi nakikita natin online, for sure nakikita mo rin na yung stereotyping ng mga tao sa Gen Z. Wait, yung nakikita ko pag teens, mixed reaction talaga yung mga sinasabi ng mga netizens because sinasabi nila pag teens daw, puro love team na naman or pabebe na naman or bakit puro teens lahat love team lang atupagin nila. Oo, tama. When in fact, sa loob, anong nangyayari? Hindi naman ganon. It's parang hindi po talaga mostly like love teams. Parang ang dami pong like sa mga weekly task po. Grabe din po yung pagiging competitive, grabe yung mga diskarte namin na ang galing lang kasi like sa loob, nung nandun ako sa loob, grabe yung tulungan namin together. And pag alam namin mag-task kami, seryoso kami. Walang biro. Like, habang nag-task din kami, kaya din namin maging masaya, even if under pressure kami. Yeah. So, parang, ang daming ganun na moments din. Na, inside. na ginagawa yung duty, pero hindi pa rin nakakalimutang mag-enjoy. Right. Na I think, yun nga, na napapatunayan na hindi totoo yung pag-generalize sa Gen Z. Yeah. Na, yun nga, na hindi marunong mag-focus sa isang bagay. Hindi disiplinado. Hindi disiplinado, nag-jump agad. Pag nahirapan, yung parang gano'n, di ba? Yung, Okay. pag kunyari, nandito, Ganong katulad ng issue. sinabi mo, di ba? Sabi mo, pag meron kayong mga task, focus kayo. Yeah. Pero na-enjoy nyo pa rin. Meron kasing stereotyping sa Gen Z Sa Gen Z na- kapag nahirapan sa isang Exactly. bagay, ayoko na dyan. If something's not working for you, Move na tayo. move Parang on. Parang, yeah, if it doesn't serve you anymore, yung ganun. Oo. If it doesn't In serve, fairness, alam mo, Diba? ang Ganun na-realize sa ko rin Gen dyan, Z eh. meron na talaga silang ways nila, di ba? Kung paano kayo let's say, mag-execute ng task. Kasi ako, as a teacher, Teacher. Sinagway na naman natin Oo. sa Ang dami mong university ha, naku, kotang-kotang. Oh, go. Anyway, di ba, ako yun nga, as a teacher, nung nakita ko sila, di ba, isang bagsak, 20 housemates. Imagine that, parang every single day, ganun yung nakakasalamuha. Kaya whenever I watch PBB, parang ganito yung mga students ko. And one thing na na-realize ko is, iba yung realities ng Gen Z. Na hindi natin pwedeng i-impose yung realities ng mga millennials, di ba, sa kanila. Sa akin is, may moments din kami na we don't know what to do na. But, I'm happy kasi yung like, co-housemates ko, ako, ang lalakas namin. Like, ang lalakas ng co-housemates ko. Parang, hindi mo, if you look at them, parang hindi mo expect sa kanila na they have this kind of life pala. Like pinagdaanan pala nila to. Oo. And I think that's what makes us then. Right. Like as a Gen Z na Yeah. Also, for Gen Z, like, they're famous for, like, easily cutting off people na hindi na toxic oo, for them. agree. Do you think it's possible to do that inside the house? Na kayo lang naman lagi magkakasama. If someone is, like, parang naging feeling mo, unhealthy na siya for you, tingin mo kaya possible mangyari yung cut off inside the PBB house? I think inside, you can set boundaries. You can set boundaries. Hindi mo pwede Paano? i-cut Magkukulong off. sa Hindi mo pwede i-cut off Exactly. totally. Yeah. Kasi, I mean, kayo Baka na lang yung magka-task nasa meet loob. pa kayo. Tas, opo. And
boundaries in a way na parang you protect your privacies with Yeah. them, Yeah. but also yung may pakisama pa din. Pero wala ding like chance na magplastikan, ganon. That I don't know. Kasi, I mean, everyone is different din eh. Yeah, that's true. But, ang hirap maging plastic inside kasi parang you live there 24/7. Mahuli ka din eh. Oo. Ang daming... Siguro sa everywhere. una kakayanin, pero sa Hindi mo challenges at makikeep up. oo, sa hirap ng nangyayari sa loob. Lalo na't nakikita nila lahat ng nangyayari. Alam natin si Kuya, alam natin yan, gagawa si Kuya Kaya ng may paraan confrontations para lumabas eh. yung mga nararamdaman Yes. mo. Doon din siguro papasok yung essence ng pagpapakatotoo. Oo. Diba? Na if you have, siguro meron kang thing or nagkaroon ng issue, Yeah. you talk to that housemate and then Yeah. settle nyo rin agad. And si Kuya tutulungan ka. As in, tutulungan ka talaga ni Kuya. Sana all. Like, Bakit parang paiyak si Donjo? Kuya eh. Actually, sana all. nandito ba? Ito naman, sinabi mo as PBB fan, at kami talaga dito super PBB fan. So, para makasama ka namin at pagkwentuhan yung naging experience mo sa loob, di ba? Na-excite talaga kami. Kasi, alam mo kami, ini-imagine din namin na, what if kami nakapasok? Ano kaya yung experience namin doon? Ikaw, paano tumakbo yung unang gabi mo at yung unang paggising mo sa loob ng bahay? Like, okay, housemate na ako. Housemate Hindi na naman ako, gano'n, yes. di ba? Pero na-imagine ko lang parang, oh my God, feeling ko nga, sorry ha, Wino na. Pero ako talaga na-imagine ko, pag nakapasok ako sa bahay, tapos as a housemate, baka mahalikan ko yung lupa. Hindi ko talaga, Fantasy. sobrang fantasy. Baka, oh my God, ang tagal ko tong pinangarap, tapos magiging housemate ka. Ikaw, ano yung... nung first night namin, hindi ko pa hindi pa siya nag-sink in talaga sa akin na wait, okay, this is PBB. Ito pala yung pinapanood natin na wait, ito yung kitchen, ito yung living room, ito yung garden area. So, nung time na yun, parang hindi ko alam kung anong gagawin ko kasi ang dami din namin. As an introvert, sobrang nakaka-overwhelm Overwhelmed. din. Pero overwhelmed na, okay, parang ang saya na to. Parang I think I'm gonna have fun. Like, ayaw nga namin matulog. Kaso may kami, night call. Oo eh. So, parang excited kami lahat gumising. And nung first full day namin, alam ko, puro bonding lang kami. Like, naglaro kami lahat sa living room. As in, puro bonding lang and nag-games lang talaga kami. Sa first morning nyo, may na ba kayo agad? Like, conscious pa rin ba kayo sa, like, itsura nyo pagka, Kasi yung mga, alam ko talaga yung mga dating PBB seasons, talagang pambahay kung pambahay yung, walang makeup, walang Ngayon, parang lately, they have vanity rooms. Yeah. And then you guys can do your makeup and do your hair before kayo like mag-start ng day. How about for you guys? How was it? Just be presentable. Pero not naman yung need na hug lang. Or like yung presentable lang. Oh, hindi yung dugyot-dugyot na. Kusan po talaga kami comfy. Yun naman po talaga yung importante. Pero presentable kasi sila lahat. Kaya nga eh. Parang ako, first night pa lang madudugyot na ako. Dating seasons na Pagka-intro sa akin, ni Ate Bianca, madudugyot agad ako eh. Kasi iyak agad ako, oh my God, fantasy. Tapos wala na. Pakilala agad. better. Tapos ang comment sa akin, tsaka naman ito, i-video na yan. yung swimming pool, isa sa mga una nilang pinupuntahan. Napansin ko, and i-correct mo ako ha, kung ano yung totoong nangyari sa loob. Nakapag-swimming kayo agad. Like yung pagpapaalam nyo kay Kuya. Actually, nagpaalam ba? Or nag-swimming na agad? Sila Inigo po. Nagpaalam sila. Tapos napayagan. Pero sa mga batch before, nandyan yung swimming pool, pero hindi kayo basta makakapag-swimming. Oo nga. Nung nagpaalam nga po sila Inigo and Miguel, parang sabi ni Kuya na may sinabi ba siya na bawal? Bawal, oo. So parang after nun, silang dalawa tumakbo, tumalon lang sa pool. Nang hindi sinasabi kung pwede ba kami, pwede ba? Ayun nga. Kasi talaga dati, no, Oh.
Grabe kasi Tapos naman. nakatingin lang sila, di ba? Kaya kami pag-swimming ni Kuya. Di ba? Oo. At least ngayon, tinatakpan na yung pool, di ba? Kasi dati talaga makikita mo lang yung pool tapos hindi naman kayo pwede mag-swimming. Sa pagkakaalam natin, Oo. di naman tayo naging housemate. Hindi tayo kinukuha eh. Pero yun, ang saya rin kasi ang saya nun actually, isa sa Ang mga saya nun. unang, as viewer, masayang nakita kayo na nag-celebrate kayo dun sa pool. Ito naman, syempre napag-usapan natin yung masasayang nangyari ng mga unang pagpasok ninyo. And meron ding, isa sa mga unang nangyari na talaga namang pinuksa ng mga viewers, si Lee. Kasi nag-viral siya dahil kinainisan siya sa mga nangyari sa loob. Like, parang medyo sumusobra sa mga sinasabi. Ikaw na nasa loob, pareho ba ng kung ano yung perception namin dito sa labas na parang may pagka-annoying siya? Sa loob, ganun din ba yung dating or hindi naman? For me, I've never felt that way with D. Kasi, he's, what, 17, 16 lang din. And parang, like, you know he's trying his best. Kasi, like, parang naging leader kasi namin siya sa first week. Oo. And, being a leader of the whole group is hard then. And alam mo sa sarili niya na he wants to do well. And I applaud him for that. Na he's really trying his best din talaga. And siguro some people can misunderstand it. But every day he's growing as a person, he's learning. And up until now, actually, grabe yung character development ni Lee. Actually, Ang totoo galing. din. Sobrang galing. And, yeah, I And love Lee. alam mo, to be honest, nung time na yon, ito magpapakatotoo lang din ako, nairita din ako. Parang ang Ang epal ng daming- dating, ganon. Pero nung nag-sorry siya, nawasak din naman ako. Parang, oo nga naman. Nag-away ka ba? Oo, na Ever ano. kay Lee? Oo, tsaka sa'yo. Charot. Parang exit na po pala ako. Gusto mo yung nag-open forum. Parang, okay, actually, Ni-nominate si FP. actually, ano pala to, wait lang. Nabasa na pala to. Nabasa ng sama ng loob. Sorry, Wayno, na nag-witness mo to. Ngayon tayo mag-uusap. Charot. Ayun. Hindi, pero oo yung totoo lang. Hindi kasi nga parang ang epal ng dating nung una. Pero yun nga, nung nag-sorry na at alam mo, ang ganda rin nung nangyari nung kinausap siya ng mga boys. Oo. Tapos umiyak siya. Parang Oo. sa isip-isip ko, parang, ba't ka nainis? Bata yun. Di ba tinintindi mo yun, di ba? Exactly. So yun. Yun din naman talaga naiisip ko lagi na, bata lang naman to. Like, people keep forgetting this is, Actually. like, they're all, what? The oldest are like 20-year-olds. Grabe, parang cut them some slack. They're sobrang bata. Tapos it's like, bakit totoo yun? Ano yun? Ano yung cut them some? Ang cut them some Basta slack. pwede namang pagbigyan, yun ba yun? Pwede namang pagbigyan. Oh, sige, sige. Pero yun yung moniker. Ano? Ang cut them some Ang slack cut ng them some Makati. slack ng Mandaluyong. Nang Mandaluyong. No, alalahan, before kayo mag-bash, guys, alalahanin nyo naman, mga bata pa yan. And, like, sobrang dami nilang, like, room for mistakes. Sa akin yung Tsaka sinasabi. buta naman, oo, mag-bash na bash. Kaya nga, after dinefend yung sarili. Pero oo, totoo din naman, mali ko po yun. Apology video. Pero at least, di ba? Kasi marami Yeah. din akong katulad na viewers na, alam mo yun, na-judge si Lee nung umpisa. Sana, katulad ko rin sila ng journey na di ba, yeah. na-gets din nila na, oo nga pala, bata kayo na nasa loob. So, And this is also yung one of, like, this is the purpose of PBB rin, na makita nyo na it's possible to change. Correct. ayan. Like, Oo. even in a short span, like, Yeah. you can change, especially if you have the guidance of an adult na talagang gagabayin ka, like kuya. like kuya. So, parang nakikita mo doon na, okay, if you just have the guidance of this adult who really knows, like, what's going on or really knows how to approach the certain issue, pwedeng magbago for the better yung mga bata. Correct. Correct. So, Ang maganda kay Lee kasi, marunong siyang makinig, di ba? Tsaka very Oo, open din. din Yeah. siya. Super. And ang maganda nga po dun is nag-open forum yung boys talaga sa garden area. And yung alam mong everyone means well para everything can be
better. Parang maging okay kami, like, as a group din. Yes. So aside from Lee na pinuksa ng mga tao Oh and my sana gosh. naman 'di ba na napagbigyan nila yung bata, 'di ba? Meron ding isa pang nagiging Yes. usapan online, yung sinasabi nilang bullying daw and performative yung ibang mga housemates sa loob. Yeah. Pero pag-usapan natin 'yan sa pagbabalik ng Pep Pep Podcast. And we're back sa Pep Podcast. Ayan. So ngayon, ang nabinbin Nabinbin. nating usapan ay about doon sa nabinbin na so i-explain ko pa. Tuloy na lang tayo sa usapan. Sige, go. Basta nabinbin yung about sa sinasabi nilang bullying na nangyari sa loob and may iba pang nililabel as performative. Ano masasabi mo doon, Donjo? Piruro Agad, talaga. grabe. Nagtawag Hindi ako ng teacher, prepared. nagtawag ng Well, alam mo, minsan may mga nakikita comments about the editing. So yun ang hindi ko alam kung yun ba talaga nangyari inside, Yeah. di ba? Kasi outside, yung perspective ng mga viewers or ng audience is, hala, ganito pala siya. Yes. Or ganito pala, ganito Yes. siya. And as someone na talagang super big time Redditor, lagi talagang, like sa Pinoy Big Brother subreddit, Oo, I sobra. always Oo. see it and everyone's like saying na sobrang nababad edit ang girls. Girls. Sobrang ina-uplift ang guys, ang male housemates. What do you think? What do you think about that? Ayun. Nung mga Bago panahon tayo na yun mag-explain ba, nasaang parte ka ng bahay? Ano na yun? Tingin mo ba nababad edit ang mga girls? Diba? Oh, inside. Siguro, ang dami po kasing nangyayari inside the house. Din talaga na parang sometimes you don't even know na ito pala nakita, ito pala hindi. Yeah. So, 6, 7. 6, 7. So, and parang, I can't really, I don't know, honestly. Kasi, If you agree or not, okay. Oo, tsaka given naman na yun kahit naman hindi tayo tayong mga hindi naging housemate, alam na natin yon na hindi lahat ng nangyari Lumalabas. sa loob lumalabas. At kung ano yung napanood natin, baka hindi yun yung actual hindi yun yung buong That's kwento. true. Ganon. But I do feel very protective over the female housemates. As in, Dito ka, kasi palitan. as a feminist. No, nakikita ko kasi talaga parang masyadong ina-attack yung mga babae. Tapos parang, as in, like, for many seasons na rin eh. Hindi din, kaya sabi nila, parang marami daw audience na mga, please don't kill me. Mga simp over the male housemates. Kaya maraming nag-a-attack ng female housemates. Okay, Kaya gets. lagi akong nakikipag, doon, parang, wag niyo namang sabihin, wag niyo namang i-label ng ganito yung girl. Kasi, hindi naman lahat nga lumalabas. Tsaka, nababad edit. So, kumbaga to the rescue ka nung time na Yes. merong issue si Naray, si Inigo. Exactly, Anton, and that one. Joaquin. I'm not sure if I can Oo. mention nga pero yes, todo defend ako kay Right nun. Kasi, Okay. parang, dude, wait, ayoko na palang sabihin. Marami Ayoko siyang na palang sasabihin. sabihin yung comments ko. Sobrang polarizing kasi ng topic na yun. Like, kung Exactly. babalikan ko, naisip ko kung saan Basta ba like nagsabi si comments. Anton na yun, yung sinabi niya. honestly, hindi ko nga, like, when I was inside, tapos nakita ko po kasi sila, like, nag-uusap and everything. I don't even know what's happening talaga. Na may ganun na Hindi ko pala. alam Na-feel kung mo saan- yung tension. Na-feel ko po na may something, pero hindi ko po talaga alam kung ano nangyayari. Kasi parang they tried to keep it small lang din. Para because it's only between
few housemates lang naman din po talaga. So parang hindi po, ayaw po nila magdamay din ng iba. Right. Feeling ko meron ding kumbaga parang case-to-case basis. Like ako personally feeling ko like yung kay Carmel and Clifford, feeling ko inside wala lang yun. Carmel and Clifford. Oo, yung parang well, in-address naman na yung marami daw kinuhang food. Yung sa Parang pagkain. sinasabi ng mga netizens, ba't hindi mo kinausap si Carmel? Ganyan. Pero kasi, feeling ko, sa part ni Clifford, parang ilang araw pa lang tayo dito. Gets mo? Tapos parang ang off naman kung, gets mo? Siguro, kinakapapa niya yung situation. And also si Carmel, ganyan. So, kapag ganon feeling ko, most of the time, no offense meant pero minsan yung mga fans yung nag-ano rin eh. Oo, Steer feeling ko nagkagatong. rin. Not even the edit itself sa show, but like the edits they make on social media, whether through memes or like splices, parang dun nag-amplify yung, for example, it's one issue. Okay, Reich slipped up in one thing. Pero they spliced it in a way na parang sobrang nagbo-blow out of portion yung parang, eto si Reich gumagawa-gawa ng story. So, tapos yung edits, wait lang. Grabe, nararamdaman niyo na. Nararamdaman niyo ba yung ano? Hindi, kasi sobrang naawa talaga ako kay Reich. Kasi grabe yung edits, para talagang sobrang sinungaling talaga ng bata. Parang nakakain. pero, ay sorry. Go. Like inside the house, it wasn't really a big deal. Diba? Actually, yun din. Doon din ako papunta. Na ang kinagandahan, again, nag-usap sila. Diba? Yeah. Like, nung nag-usap si Reich, and then si Inigo, and then pinatawag agad nila si Anton. Naku, kung sa batch ko yan. Sa batch ko yan. Sa batch ko yan, no? Ipaprolong natin to, pang 1 week to, tas Friday yung puksa. Teleserye. Oo, pa-prime time siya, ganon. Alam mo, kahit na nagpakagano, at ang hilig lang talaga siguro mag-hate ng mga tao, no? Kasi kahit na nagpaka-bigger person na sila, Inigo, Joaquin, Anton, they were there. Ngayon, branded sila as performative males for doing that. So, to give the description of a performative male, sila yung mga nagpapakita ng mga actions na progressive na hindi naman sincere, just to be labeled as ganun. Ay, progressive sila or Perform. just to perform. So, yun, nababrand sila as ganyan, even though they were just trying to fix the situation. But thank you, Bea, kasi at least, kaya natin makonclude na iba talaga ang perception ng mga fans versus doon sa nangyayari talaga inside the house. Hindi naman pala siya super big. Oo. Yeah. I think also, habang nag-uusap kayo, be open to other point of views. Yes. Yun Correct. talaga yun, and don't stick to just your point of view. That's true. Tama, oo. Kasi any confrontation is counterproductive if you don't welcome all of them. Bakit ganyan yung tingin? Ewan ko, Smart! All of diba? them. Sobrang Galing. big winner. No! Big Ay, winner. nako. Sige na. Gunning for the big winner, title. Gunning for siya. Ayun, no? Yes. Lumaban. Lumalaban. Wala na, hanggang doon lang yung Anyway, tama. Yun lang masabi ko. Tama. Tama. Di ba, we? Tama, I agree. Oo. Pero yan yung isa sa mga paboritong pinag-usapan ng mga tao. Oo. Pero syempre meron pang ibang mga nangyari tulad na nabanggit mo yung sa pagkain. And then ngayon mainit yung sa violations and punishment sa kanila kasi parang hindi naman sila yung first batch na hindi naman sila kayo yung first batch na nagkaroon ng punishment violation after violation. Meron na ring batch before na natag as tag dito parang sobrang pasaway na batch. Merong mga ganun na rin eh. Pero ngayon, daw yung batch nila. parang tinop nila, no? Parang pag collab season talaga, gusto, Bongga. Oo, bongga. Ano bang, masasabi mo doon? Ano bang mga nangyari? Well, ako, personally, dun sa napanood ko hindi naman natin mapagkakaila. Sorry, Bea, pero makalat talaga yung bahay ni Kuya. Sorry. And I hope natuloy yung mga... Natawa na lang siya. Kasi di ba, for example, si Kimi, gustong-gusto niya maging housemate. We have to think pa rin, or kailangan pa rin natin instill sa mind natin na hindi mo siya gets mo, nakikitira ka lang doon. Bahay siya ni Kuya. Kahit sabihin natin show lang to, ganyan, kunyari lang. Pero
at the end of the day, yung character development kasi talaga yung isa sa masasabi nating magandang treatment na ginagawa ng PBB. And kung hindi mo kayang hindi ko talaga kayang tingnan yung Pero, yung kwarto, sorry. oo. Pero siguro, yun nga, parte ng ano yun growth ng mga Growth, yes. nagiging housemate In per fairness, batch, oo. 'di ba? Hindi naman syempre hindi naman din pipili ng housemate na perfect na. Hindi ka naman din papasok doon as perfect na, 'di ba? Meron ka talagang may kwento ka kaya ka nga nandun eh. And siguro what's good nga is, si Kuya tutulungan ka niya talaga. And yung parusa nila is, di ba, naka-cage lang sila tapos parang hindi ka pwedeng umupo, like nakatayo ka lang everywhere. So parang it can help you reflect din Right. na, you know, like hindi mo na-realize na something na ginagawa mo is violation na pala. Yeah. So it's self-reflection. Oo. Ewan ko na lang kung di ka pa mag-reflect talaga doon sa Oo nga eh. kulungan. Binubuhat nila, no? Binubuhat. Binubuhat nila. Pero kasi di ba ilang beses na napagsabihan dun sa Ay, galit talaga. Makalat? Wait, galit talaga siya, wait. Ikaw ba, ano ka ba nun, sa paglilinis, ano ba yung ginagawa mo usually? May groupings po talaga kasi kami. Naglagay kami ng groupings para it's organized. But even if, like, hindi ko group, naglilinis pa din po ako. Like, I clean the dishes kasi if I see na may, like, mga baso doon na hindi naman nalilinis, I clean it. And then, like, the tables also, naglinis nga din po ako ng CR. Like, skin rub Na ko. hindi mo ginagawa noon? I mean, na hindi mo siya na-experience noon? Ganun ba? Ginagawa ko naman. Talagang, talaga. okay. Ayun, at least innate talaga sa'yo, di ba? So, as in, skin rub ko din po yung floor, yung both bathrooms. Kaya ko siya natanong kasi personally, yan ang pinaka-hate kong gawin. Yung maglinis ng CR. Nakaka-Snow White. Yung parang kahit mag-isa lang ako sa bahay, parang may umaalila sa akin. Parang wala namang nag-uutos sa akin. Pero anyway, na-share lang. Cleaning services naman eh. Okay. Cleaning services naman kasi Request namin kay Kuya, like, Diba? yung pang scrub, Oh, like, tsaka panglinis hindi mo ng rin kaya, bathroom. wala ka ring, yung Request tool po talaga yun. for like Opo. the hydro something. So, cleaning service. Ate, binabrush lang talaga namin yun. Hindi hydro, yun eh. Parang something, may machine sila to clean hindi it. po Hindi machine, hindi, I mean yung sinasabi niya tools ha. Yung sa'yo kasi like talagang, yung house help. Ganon yun. Cleaning service. Te. Sa amin kasi talaga, sa amin talaga, luluhod ka talaga sa CR. Ibabrush mo talaga, di ba? Binabrush ko din po talaga. Oo, ganon. Ewan ko, baka madrama lang ako. Parang gusto mo rin yung pa-Cinderella effect eh. Minsan. Oo, sige, kaya ganon. Minsan. Pero ito naman, yung weekly task na mga naabutan mo, umpisahan natin muna dun sa Candelabra. Yes. Candelabra. Mahirap ba siya? Like, kasi ako parang nasa isip ko noon, kaya ko yata yan mag-isa. Ewan ko, nung time ninyo, Madali siya nung una. Kaso, siguro nakita ni Kuya na dali. So, parang everyday it progresses. It gets harder and harder. So, nung una, nakatayo lang kami while holding it. And it was easy. Like, kaya namin. And nagsasalit-salitan din po kasi talaga kami para hindi kami mangalay. Siguro yun yung kalaban mo dun na baka mapagod yung arms mo. So, endurance po. Endurance. But eventually, naging you have to walk na sa pool. And nakaya naman po. Kasi yung candle din mismo, parang hindi natatanggal yung flame agad-agad. Siguro yung biggest challenge din namin dun is pagpalit ng candle. Kasi it has to be so stable. If hindi stable sa ilalim, hindi talaga siya mag-stick and mawawala. So, and the next is parang nagkaroon na ng obstacle, tapos hindi ka na pwede mag-stop if, like, you can't stop. Pwede ka lang mag-stop if mag-change ka ng candle, but only like a minute lang. So,
parang it was easy and it was so fun. Nag-enjoy ako dun. Pero eventually, nung nagkaroon na ng rain effect, Actually, doon ako grabe! papunta. Nagulat kaming lahat na naging dalawa na lang. Parang in one ikot, Ikot. Maraming anim ata yung natanggal. So lahat kami parang, oh my God, baka wala na to. Pero eventually, sabi ni Kuya, okay, pag naka 10 rounds, pag naka 10 na ikot, okay, panalo na. Nawala na isa ng candle. So si Rave na lang natira. So ginawa namin, naglagay kami ng Idea mo placemat. ba yun? Parang team effort. Team effort. Hindi Kasi parang isa ka sa nag-aasikaso di ba? Parang kinuha ko po yung placemat, tapos sabi ko, ako po nagsabi nung lagyan ng bobby pins. Para it's like stable din talaga, para, Pa-cover. Naubos yung bobby pins ko na. Pero Nandun okay pa lang. ba? Nadala ba naman? Nasa akin, pero Okay. parang ilang peraso na lang din. But okay lang yun, basta nanalo ako sa weekly yes. task. So, grabe yung ginawa ni Rave, 10 rounds, just him. 10 rounds na siya na lang. Pero yun, naloka ako dun sa may paulan. Si Kuya naman talaga. Grabe din po yung droplets kasi nasa stock dun sa candle mismo, so nawala ng... Tapos may lugar lang, di ba? May lugar lang na Opo. may ulan. Perfect. Grabe yun. So iba yung kaba nung time na parang shocks, isa na lang candle. And yung akala po nga namin nung una, kaya yung sa rain drops. Kasi habang umuulan po, ginagawa din po namin yung weekly task eh. And hindi naman po nawawalan ng apoy. So nagulat kami nung water effect na biglang, uy, Iba. bakit iba? Parang iba. Parang iba. Ito naman. Ito na, Kimi. Yung sumunod na weekly task, yes, task leader. As Yes. task Yes. leader. Task leader. Okay. So, bago natin putahan yung mismong task, nung sinabi ni Kuya na ikaw yung task leader, anong na-feel mo? Nung tinawag kami ni Lexa Plasma, nag-show na, Winona Tuakin pumasok sa confession room, naisip ko na parang, okay, wait, baka pwede kami maging weekly task leader kasi wala pa kami weekly task leader noon. So naisip ko, okay, what if? Yes. So ang saya. Hindi ko, like, parang, nung sinabi na sa amin, nagtingnan lang kaming dalawa, tapos parang, okay, this is gonna be fun. It's Pero gonna be ano fun. no, parang ano siya. Actually, 'di ba kasi nahati siya sa dalawang parts eh. Yung una Oo. yung Yung ano kayo. Opo, yung yung diorama namin. Diorama Opo. ng Family. story ng family. Opo. And then atake, biglang ipagpapatong-patong, 'di ba? Opo. Yung smile. Alam mo, nung binigay, sabi ko, ito na yung task. Ako din. Pero sinabi naman na unang parte, ganyan. Ganun pala. Pero nasa isip ko rin na, ito na ba yun? Tapos nung may red cups na, deserve. Hirap. Deserve mahirapan. Pabinyag sa pagpasok sa bahay. Mahirap talaga siya. Kasi, kailangan po namin i-reach 10 feet. Wala kaming, we don't know if aabot ba kami sa 10 feet. Parang, ano tawag dun? We have to, wait, ano tawag dun? Ano yan? Yung parang kailangan namin, Pagpatong-patungin? Ano ba? like yung sa 10 feet, parang, Sukatin. parang kailangan namin sukatin ng kami lang. So, parang yun yung isa sa naging challenge. And also, yung pag-move nung red cups. Kasi, yung naging final result namin, nag-iba siya from practice and to yung sa final day talaga namin. Sa final day, ang nangyari is 7 cups, 7, 7, 5, 5, 3. So, sa 7, ang hirap. Kasi if nahulog, we have to do it all over again. Kailangan mo bumalik sa place mo mismo to do it all over again. And 30 minutes lang yung time. So, sa pag-stack pa lang ng cups, parang ubos na agad yung oras namin. And dun sa fourth na floor,
kailangan namin maging gymnastics, mag-cheer dance na kami doon. Oo. So, ang hirap din kasi, like, okay, parang trust din. And you don't feel stable. Kasi wala naman sa amin cheer dance. Hindi kami nag-cheer dance. So, parang hindi namin alam kung anong ginagawa namin. But, nagawa din namin to the point na ako mismo, nag-flyer pose ako. Na, nakatayo ako sa shoulder ng guy, ni Joaquin, actually. So, pero hindi kami umabot doon. Kasi wala nang oras. Oo, nawala ng anong oras. So, natalo kami doon. Oo nga eh. Ang hirap naman kasi. Ang hirap. Alam mo, sa totoo lang, magiging challenge siya kasi yung Red Cups. Kung pag nabagsak, uulitin mo. Pero alam mo, mas mahirap doon, yung babalik ka, diba? Kailangan mo po talaga bumalik. Tapos doon mo ulit gagawin. Sobrang time-consuming din po yung pag-move. Kasi kailangan mabagal and you have to be so steady. So, yun po yung naging problem namin. Pero, fear ko nga po if like, may extra 5 minutes pa kami nagawa po namin. Actually, oo. Kasi, Parang ipapatong, tama ba? Last, ano na yun? Last na lang po kami. Like, Last na ba? Kaming dalawa ni Rike, kami na yung last eh. Kami yung sa 5th floor. And nasa pinakaloob kami nun, nasa living room kami nun. So, pagkababa namin sa shoulders, tumakbo kaming dalawa ni Rike. As in, tumakbo talaga. Kaso, parang 2 minutes na lang yung time. And hindi na umabot. Kasi we had to go back din kasi nahulog yung cups. nung Nung papunta na sila, Oo. sila Yun nga. friend. Yun yung part na parang may sumisigaw na, hindi, ituloy nyo. Tapos sabi, hindi na pwede. Hindi, ituloy nyo. Kaya pag ganun-ganon sila. Kasi parang nung una, akala namin na if may nahulog lang ng like isa, dalawa, okay pa. Kasi steady pa naman yung wall. Kaso sabi ni Kuya na bawal nga. So, bumalik. Babalik talaga. Pero alam mo, sobrang commended si Wei noon, tsaka si Joaquin. Actually, parang umiyak after noon. Tapos parang, kasi makikita mo talaga ginawa nila yung best. It's just that, well, yun yung nangyari. Wala lang time and may mga circumstances, di ba, na hindi natin maiiwasan. But, makikita natin doon talaga na nag-effort talaga yung mga housemates. Correct. Actually, oo nga. And ang galing din ni Joaquin as a weekly task leader. And yung, alam mo, hindi na pina-feel sa akin na kahit siya gusto umiyak. Kasi after namin matalo, ang tagal din namin dalawa nag-uusap about what happened and kung ano na-feel namin. Galing, sobra. Nagde-debrief kayo every after task among yourselves. So kami dalawa, nag-debrief kami. And just like there's a twist sa mission na yon. Mission talaga. Sa task na yon, may mission din. Ay, may twist din sa season mismo. Yes, and that is The grouping. the grouping. Yes. Ako, parang minahal ko na yung duos. Oo nga. Tapos biglang naging groupings. Groupings. Parang hindi ko alam. Mag-a-adjust na naman ako sa Ang bago. bilis ng twist, like twist after twist. Oo. Parang ganun. Oo. And parang super big adjustment. Yeah. And it's hard din. Kasi in a group, you work as one. Pero yun nga, nung pumasok kayo sa bahay ni Kuya, marami ba sa inyo nag-expect na duos? I think most of us in-expect ay duos kami. Tapos may ganun pang conversation after nung groupings. Like, hala, bakit groupings? Akala ko duos. May ganun. Oo. Nung in-announce pa lang ni Kuya na like, mag-groupings na later. That kami pa... kaso, pinagbawalan ka pala ni Kuya. Pag-usapan. Oo, bawal. Okay. So, nung may time pa kami mag-usap, parang, kaya akala namin, like, duos? Hindi duos? Wala, groupings. Medyo mahirap. Oo. Di ba naalala mo nung time na nag-podcasting kasi kami nung season 1 ng collab. And napag-usapan din namin tong duo. Siyempre, mixed yung reaction namin kung tama ba. Kasi parang pakiramdam namin,
kung duos kayo, tas isa lang yung rason kung bakit na-nominate yung duo, damay yung isa, edi lalo na to grupo. Kung isa lang yung ninominate, kung isa lang yung dahilan, damay buong grupo. Opo. Tapos kayo pa yung magkakalaban sa eviction. Tas matatanggal yung hindi naman dahil. Correct. Yeah. Ganda galit. Actually, Paikot diba? na, paikot na. Victim ka nun, di ba? Kasi wala nag-nominate talaga kayo Oo nga. Kung baga dun sa reason, Yeah, walang yeah. nag-mention ng name niya. So, sinong ano? Sino? God, Sabihin pala. mo, hindi mo ipasa kayo eh. And then for you, ano yung pros and cons ng ganitong twist? Pros are, if may task, it's easier kasi like, nung sa amin, 4 kami. So, ang dami namin nag-iisip on how, kung ano diskarte namin. Kaya yung mag-usap about it. Cons, yung Yun, yung kahit hindi ko naman kasalanan. Oo. Uy, ano ba? Ang ganda. Mano-nominate. Ang ganda ng sinabi ni Waydon. Yeah. Kasi hindi, siguro nga masyado kung nasa duos pa. Hindi ko siya nakitang ganon. Na oo nga no, na totoo nga naman, kapag mas maraming tao, mas maraming magtutulong-tulong. First Diba? strategies. Diba? Oo. Di ko naisip yun. Kasi nandun ako sa duos pa eh. Oo nga eh. Pero ito, curious na ako, Way. Nung, di ba, ang perception nyo, magkakaduo to, meron ka nang ginigage na Oo parang, nga. gusto ko Nagsascan ka makaduo. ba Oo. nung, ito pala lahat ng housemates? nung, parang wala naman. Na like, okay, gusto ko ito maging, like, kung may gusto ko maging duo, siguro yes, yeah, may gusto. But because naging close ko siya, tapos like, I see na super, like, competitive siya in her own way, and yung madiscarte din. Sino siya? Wala na. Ay, okay. Oh, Yun, wala niya. Si Lela. Oo nga din eh. Madiscarte. Nasa kanya yung points. Nahulaan niya. Si Lela. Oo nga naman. And then, syempre, because we're already on the topic of, yun nga, sa pag-nominate, Yeah. pag-uusapan natin ang first nomination experience when we get right back on Pep Pep Podcast. And we're back on Pep Podcast. Okay, to pick Yes. up from where we left off, we're talking about nomination experience. Or the Experience. first nomination experience. Yes. How was that like for Sobrang you? Charot. Kasali. Like for you, Mother Kim. Go away. Kamusta? Siguro nung eviction, sige, nomination muna. Yeah, nomination. Ang hirap. Like, ang tahimik nung house. Like, 20 kami nandun, pero ang tahimik. And yung parang feeling na we don't want to do this, we don't want to vote this group kasi, like, ang daming ganun. Yeah. And na-feel mo talaga yung tension na it was so heavy. Kasi first nomination so parang I feel like it's the hardest din But eventually, nung nag-dinner na kami, it was, parang everything was back to normal na. But nung fast forward to eviction day, nung sinabi ni Kuya na maghanda na daw kami, Yun grabe na. yun na. Nagbago na naman. Yun na. Bago Yun na. Grabe. As in, parang, parang yung feeling, yung heartbeat ko nun, grabe. As in, sobrang bilis. And, kinakabahan ako na natatakot na, like, sobrang mixed emotions din. Lalo na nung nag-pinlay na yung music. We were packing, tapos pinlay bigla yung music. Ang lakas. Like, grabe na nga yung tension. Tapos, dinagdagan pa ng music. Ang hirap. Kasi kami sa girls' room, parang we were hugging each other. We were saying, no, magkikita pa din tayo sa labas, Yeah. diba? Tapos parang there was this moment na yung magko-chorus na, tapos nakita ko yung door
like nakita ko nakatayo na doon sila, Joaquin, Anton, halos lahat ng boys nandun. Tapos parang sabi ko, wait, parang movie to parang straight out of a movie scene na may nag-open ng door, hindi ko alam kung sino, si Caprice ata. Tapos parang gumanon na lang. Tapos lumabas ako, hinag ko isa't isa. Grabe iyak ko nun. As in, na parang it was not a good feeling. Just Naibig na. no, but just to quickly backtrack on the nomination experience, diba you guys are not allowed to talk about it? Not allowed. Oh, does it ever get awkward na parang after mo mag-nominate, tas nakasalubong mo yung Oo. dinominate mo, parang, oh my gosh, how do I act? Parang, I just nominated this person. Tas, I think there was a part of me that felt so guilty. every time you see them, parang, But I didn't want to, yun yung maisip ko whenever I think of them. So parang I put it at the back of my mind. na lang, yeah. And just enjoy the week until eviction. Until day. eviction. Pero alam mo, na-realize ko lang ngayon, as a viewer din ng mga old seasons ng PBB, parang feeling ko mas madali yung nomination ngayon kasi compared before na solo-solo. Yeah, As in, wala that's kang true. pwedeng kausapin about sa nomination. At itong duos, and lalo na itong groupings, parang magkakaroon talaga kayo ng meeting na, okay, sino ba May iboboto meeting ba? natin? So, speaking of meeting, yung naging meeting nyo ba sa ino-nominate nyo, medyo naging mahirap ba? Like, oo, or unanimous talagang ba merong, siya? wait, Or hindi may siya. isa lang na nag-decide? or- Nung nag-meeting kaming Rays of Sunshine, ang tagal nga namin hindi nagsalita. Na like, okay, wait, what are we gonna do? Paano ba to? But eventually, yung ginawa namin is one by one ng group, tas we say what we want to say, our opinions about ganun na lang. every housemate then. tas majority wins. We decided on it. Okay. At least lahat may say. Oo. Yeah. Oo. Hindi lang siya yung one person. No? Oo. Kasi, like, it's a group decision. It's not just the leader's Yeah. decision. Ang hirap din nun kasi kung ini-imagine ko kung nasa group ako, tapos 'di ba sabi mo nga tahimik kayo nung una. Parang ang hirap nga namang unang magsalita tapos sasabihin mo, okay, siya yung gusto kong i-nominate sa grupo na to kasi ganyan pa. 'Di ba? Baka ma-feel naman ng iba na, uy, laban na laban ka naman. 'Di ba? Yeah. Ito naman, so nung na-nominate na yung group ninyo, Rays of Sunshine, nagkaroon kayo ng task, yung feathers. Na habang naka-costume pa kayo, Oh tama? my gosh, ang init! Kasi, diba, we were blowing the feathers, so bawal aircon, so sobrang init, tapos naka-wig pa kami. Yes, oo. Ang hirap nun. And also, parang, ako kasi yung nasa last position. Ay, oh. So, ako yung maglalagay sa bucket. So, parang, if I mess up, wala kaming point. Yeah. Walang point yung team namin. And ang hirap niya at first kasi ang liit lang din po nung like lalagyanan. And grabe yung pressure ko noon na parang, wait, I don't want to like do bad. Pero eventually nahanap ko yung rhythm ko na parang sumasayaw na lang ako after. As in parang may ganon. So ang galing lang din. But that was fun. Even if mahirap siya. Oo. Galing. At least na-enjoy nyo kahit Oo. nahirapan And kayo. yung premyo din kasi namin involves the other housemates. So at first, we didn't know what was the prize. But we knew na it was also for the housemates. Mag-enjoy din yung housemates. Okay. So parang, yun yung goal namin, like, for the housemates. Ginalingan. And it was a bonding moment. Yung boys nag-basketball. Ayan. Nung sinabi nga ni Fred sa kanila, basketball yung prize, grabe yung sigaw nila. Akala mo big winner. Na para bang 6 months na sila sa loob. Tapos kami parang, like yung mani-pedi, tapos Oy, na kami, open so forum nice. kami doon. So, Although alam mo, saya. nag-expect ako nung sa girls, akala ko meron Na meron. talagang, Akala manicurista. kami din! In-expect namin na meron. Pero Diba? kami lang pala. Meron silang nakagano na. Siyempre, DIY.
Ngayon naman, pag-usapan naman natin yung mga ships na nabuo sa loob. Actually, Yeah. binubuo Yes. ng mga tao dito sa labas. Oo. Doon sa mga nasa loob. So, umpisahan natin sa Ash Rave. Ash Rave. Sabihin mo, Wei, kung nakikita mo ba ito sa loob or sa labas mo na lang nalaman. Itong Ash Rave, ito ay si Ashley and Ashley and Rave. Rave. Ayan. I see it. Oh. As in, you see it. Talaga? Habang nandun ka pa? First week pa lang. First week pa lang. na parang, kasi parang same personality din silang dalawa eh. Like, as in, ang taas ng energy and parang, yeah. Wait, I cannot let my girl. Okay. I cannot expose. Yes, Yeah. that's true. Alam mo, yun yung ina-expect ng mga tao na akala nila parang itutuloy. Kumbaga yung, ano yung love team nila ni Marco? Ashko. Ashko, Pero yeah. Tapos di ba umiyak si Ashley nitong dahil hindi daw sila masyado nag-uusap ni Marco pala sa loob. Siguro not the one-on-one po, pero sabi nga po ni Ashley na si Marco daw po yung pinupuntahan niya talaga pag kailangan niya ng recharge. So, I think that says a lot din about their friendship na Yeah. sobrang grabe Oo, din. kasi Sobrang mo- deep na. Siguro, hindi lang sila nag-uusap. Ito naman next, Elco. Sino tong Elco? Eliza and Marco. Marco. Di ba Elico? Elico. Siya yung ano Actually, nito. Let's do Elito. Dahil dyan, Dahil dyan. simula tayo sa umpisa. But- Okay, ang Ellie ko kasi, Oh. at least diba, kino-correct tayo Thank ni you, Wei. Wei. Kasi kung wala ka dito, Actually, alam ko yun. Wait. Okay. Sige, alam mo. Ikaw mag-comment. Wait, alam niyo ba nakakatawa? Kasi sa Elico, may ano kami doon, like pag nakita namin silang dalawa na magkasama, bigla kami, violation to, pero may kakanta bigla na, you are my everything. As in, ginawa namin, as in, sobrang fun lang siya sa amin. Oh, As in, super fun lang na, pag nagsama silang dalawa, parang, uy, How super early fun was lang this talaga. in this season na parang tinutokso niyo na silang dalawa? Parang, like, week 1? First week Like, din. almost end of week 1, end of week 1. Okay. May- Pero aware na kayo nito sa Miguel. Miguel Eliza. Yung tinutokso-tokso niyo si Ayaw nga. Eliza. Kami parang, sa amin, it was teasing. It wasn't really something parang ano serious. It was teasing. Like, if, Fun-fun lang talaga. and it was also between sa kanila din yun. Yeah. Oo. Wait, nabuzz kayo pag kinakantahan nyo sila? Hindi. Ikaw, kuya, ha? Tumingin siya. Sabi ni kuya. Oo, sabi ni kuya. Hindi ko siya ibabas Pag dahil content to. Sarap doon. Pag nakikita mo na yung one of them has like two love teams, like one housemate has two love teams. For example, in the case of Eliza with Marco and Miguel, nagkakaano din ba kayo? Parang nagkaka-fandom. Ano ba kayo? Parang naghahati din kayo na Team Elico ako, sila Team Lizgel. Parang, from what I know, parang wala na. Ako, for me, wala. Like, So, wala tinutokso akong- niyo wala sila akong parehas. teams. Ganun. Okay. Fair lang. Kasi, I mean, Fair lang. I mean, like, sa barkada naman. Oh. Kaya if, parang ganun, yeah. siguro how you are sa barkada, maganon din kami na, like, asarin namin to, pero asarin din namin siya dito. Yung ganun Hindi, lang. totoo yung away namin. Hindi to asaran. Sabi ni Wei. Madadamay. Sabi niya, ang professional nila. Nag-work pa rin sila. Abangan mo mamaya off cam. Yun na. Okay, Ayan, sino next next love natin. team? Yung Lizgel. May sasabihin pa ba kayo sa Lizgel? Okay, sige. Ganito na lang. Bago yung Elico and Lizgel. Sige, Sino hindi mas- natin isasama dito si Wei. Pero ikaw, kung gusto mo. Kung sinong Team Elico and Team Lizgel. I'll go, ikaw. Or Team Ashko. Diba ito yung mama, meme? Mimi Mima, and Mama. I mean, Actually, tinanong ako dun sa live. Sabi ko, sino si Mima and Mama? Mima, Mama. Hindi ko alam na yun na pala yun. Ikaw.
Ako siguro Miguel. Ako Liz din. Gel. Liz Gel. Liz Gel. Ako Miguel. Ikaw. Oh no. Okay Na lang para, yan. na para ba siya si Eliza? Na para ba siya si Eliza? Patingin nga ng Y2K pose. Ayun. Ano? Gel. Okay, Ellie ko. Ellie ko. Kaya pala nilaban niya yung Ellie ko. Hindi, ano ba? Ikaw. Ako? Or both. Parang Both. Kasi, alam mo, iba yung si dala. Ellie, iba si Ellie and Marco, iba si Miguel and Ellie. So, I don't know. Yeah. Like, we'll see sa outs. Pag lumabas sa lahat. Yes. Pag lumabas Oh my na God, yung si dalawa. Eliza nakalabas na rin. Oh. Eliza and Marco sabay So, kung sila technically eh. parang duo sila. Duo pa. I think sa next episode natin, huntingin si Eliza. Yes. Tingnan natin siya. Yes. Diba? Yes. Okay. Cup 4. Ayan, yes. Ay, grabe ang pagka... Sobrang Grabe ang excited. pagka... May isang sobrang excited. Na para bang mapapanood ka ni Caprice ngayon. Baby girl ni Oo. Caprice. Sobra. Ako, hindi ko, ayoko i-ship si Cute. Caprisa. Diba? Ano? Diba? Same, Ako same, same. Okay. Ayoko I mean, happy shipping, pwede, but for me, no. Pero ang dami siniship kay Caprice. Super Cap dami. Heat, Cap Go, Baby girl ko yun Cup. eh. Baby girl. So, hindi ko kaya. Cupcake. Cap Ayaw mong i-ship sa Ayaw. iba. Hintayin niyo mag-18 na si Caprice. Oo, antayin niyo Tama, mag-18. tama. Tsaka ang ganda ng personality ni... Syempre, hindi ko naman sinasabi yung iba, hindi maganda yung personality. Pero parang gusto ko pa siyang mag-bloom, mag-grow. Kasi parang ang daming magandang bagay na pwede pang mangyari kay Caprice. Yes. As Caprice. Diba? Correct. Pero ako, doon sa mga current na siniship sa kanya, Cap Ford ako. Ka-Ford ka talaga. Gusto niya talaga yun. Yun pala, kaya pala nung nabanggit yung Ka-Ford, talagang Parang halos Cap papatayo Ford. siya. Sobrang nagulat nga ako sa Capford eh. Hindi ko alam na Sa may... loob, hindi mo siya nakikita. Hindi. Hindi siya super halata. Hindi siya super halata. So, nagulat ako na may ganun pala. Oh. Eto, last na natin. Naman. Nadaanan na natin. Si Way. Way. Ano yan? Wait, ito muna. Ayan. Ashko, nadaanan na natin ito kanina. Nadaanan na Pero yung Ashko. may masasabi pa ba kayo sa Ashko? Ikaw, how were they inside the house? Yun nga, sabi niya, nilalapitan ni Ashley si Marco pag... Like, super grabe yung, like, unbreakable bond. Ah, As in, hindi, okay. hindi mawawala yung bond na kung anong meron. Oh, wait. Do you think it's a disadvantage to have a love team this early on in this season? Kasi there were people saying na kaya na-evict yung Elicos because parang yun na yung inuuna nila. Parang mali daw ng strategy. Well, I'm not saying this was their Very, strategy, but they did say, mga comments, they were saying na mali kasi strategy ni Eliza and Marco. Dapat later on na sila nag-push Sa ng ating love mga team. ganong comments, no? Oo. What do you think about that? I think yung mga na-form na love team, kasi with them, it wasn't pushed. It's They were organic. They were not pushing. It's genuine. Mm. Like, yung friendship nila is so genuine. And parang they were just going with the flow then. Mm. So, parang, yeah, ako din di ko in-expect na it was gonna be that big. Yung mga love teams. Yeah. Kasi, like, every day, parang, ang dami nangyayari every day Yeah. inside the house. Na, it's not just focused on one thing. Actually, sabi ni Ren, nakwento ni Ren before, ni Mother Kim, na parang kung siya din naman daw, kung siya din naman daw nasa bahay ni Kuya na walang ibang kaano, parang mabilis mahulog Ay, yung oo. loob mo. Oo. Talaga? Sabi ko Hindi kasi, naman- syempre kilala ko yung sarili ko. Pag ako yung naging ito yung mga pwedeng mangyari sa akin. Pag ako yung naging housemate. Ito yung Wait. counter-argument niya sa mga nagsasabing strategy lang yung love team. Correct. Oo, feeling ko mafo-fall din ako kung meron ako mataypan sa loob, tapos araw-araw ko makasama, tapos close, baka ma-fall din talaga ako. Pero sa ugali kong to, ma-evict ako agad. So, bago ka ma-fall,
bago ma-fall, na-evict. Parang mas masakit yun. Ma-fall ka na, tapos na-evict ka. Tapos di mo kasama natanggal. Oo, tapos may iba pala siya nagustuhan. Oo, tapos sila yung magiging love team. Oo. I think kaya hindi ako napapasok. Oo, hindi ko talaga kaya yung mga ganong feeling. Pero meron ka pa bang follow-up dyan sa mga ships? Yes, syempre, ang Wayfred. Di natin kakalimutan. Wayfred. Okay. Thoughts niyo. Kanina pa ako nagbibigay ng thoughts. Ako, Thoughts ako. naman. Oo, sige. Ganun. Ako simple lang. Kung saan masaya si Waynona. Ayun. Oo, kasi bata pa lang kami ni Oo. Waynona. Talagang doon lang ako sa masaya siya. Pero seryoso, syempre kung saan masaya si Way, actually sila pareho, di ba? Kung saan sila masaya. Ako, like, in any, naman, parang, for any love teams naman, like, if it's good for you, if you think you're gonna grow through that dynamic, or, then, yeah, go for it. Like, wala akong masyadong, parang, about Wayfred. Parang, hindi ko din siya nakitaan na, parang may masamang mangyayari dito or Na para bang manghuhula siya. Manghuhula kasi. And then, na-feel ko sa vibe and aura. Parang, pero honestly, should I say this? I don't feel anything romantic talaga. If it's gonna be a love team, I feel it's a very friendly, it's like a cordial, siguro at the most, like, at the least, siguro professional level. If more than that, cordial. Hindi ko pa siya na-feel, hindi pa umabot sa level na parang romantic. There's something romantic going on between the two. So, ganun. But I'm not sure. Kasi baka naman may romantic na talaga. O hindi natin alam kung nag-stay pa si Way doon, baka mas mag-progress yung friendship nila. Hindi natin alam. Pero ako, noong unang pasok, personally, hindi ko in-expect na si Fred agad. Akala ko nga parang Inigo pa or Joaquin. I thought Joaquin nga din. Diba? But good naman yung Wayfred. And then nagulat ako yung reaction ni Rave nung na-evict ka talaga. Sabi ko, parang bagay din sila. Parang lahat naman na to si Donjo naman. Actually, bagay sinip na bagay lahat. naman. Pero maganda yung sinabi mo, no? Pero parang mas, nandun din ako sa, parang katulad ng sinabi ko kay Caprice. Mas fan kasi ako ng, kaya mo namang tumayo ng mag-isa. Exactly. Diba? Kaya mo maging successful sa industry na to ng mag-isa. Yeah. Hindi naman, I mean, syempre makakatulong yung love team, pero yung hindi naman lahat doon lang yung ruta. That's true. Pero, yun nga, one of the unofficial PBB capitals yung love teams. So parang people are banking on love teams for a housemate success after the show. Pero for Waynona parang kaya namang Yes, so para lumatak sa akin yung sinabi ni Way na pinakamabango for you si Fred. Pinaka as a shipper. Ang Pinakamabango. tapang ng amoy niya talaga. Kasi diba, Yes. siya yung isa sa naging cleaners. Yung siya, Heath, Sofia Caprice. Tapos pinrain niya sa buong boys bedroom. Tapos like parang proud siya doon. So pinaamoy niya. Tapos sabi, ang bango nga. Like, ang tapang. Skinan niya yung reaction. Oo nga Parang sabi ni Ray, parang sana okay na sila doon. Sana huwag na sila mag-follow up. At sana matapos na itong podcast. And with that, ito na ang ating last topic for this podcast episode. So ngayon, syempre, hindi naman natin pwedeng hindi pag-usapan yung Big Four and Big Winner. Ngayon, isa-isa tayong magbigay ng mga Big Four natin. And kung sino yung sa tingin nyo sa ngayon, Big Winner material. So, parang ready ka na, Donjo. Hindi ka naman nagdilaw kung di ka ready. Oo. Go, Donjo. Ako, right now, for sure, di ba, nung mga nagbabago-bago talaga. Pero right now, in a month, di ba? 1 month na. Nagsa-stand out talaga sa akin. Simulan natin sa Kapuso. Si Caprice. Si Caprice talaga. Si Caprice, si Clifford, si Ashley. Hindi ko pa alam kung sino yung pang-apat ko. Yan na naman siya. Big 4 nga, Big 3 lang ibibigay. Hindi ko pa alam kung sino yung pang-apat. And then, sa kapamilya naman, si Lela, si Rave, and sino pa bang kapamilya nga ba? Joaquin.
sina Joaquino. Siguro may settle muna ako kay Inigo. kay Lela and Rave. Okay. Ikaw. Ako muna. Sa, halos pareho actually. Pwede copy-paste. Pero, go. Ay, ano ba? Go. Ako muna. Sa Kapuso, talaga, Caprice. Like, parang, kahit saang anggulo mo tignan si Caprice, actually, didiretso ko na siya. Big winner material talaga siya ngayon. Nag-post nga ako sa threads na ayoko pa siyang iluklok as big winner material kasi first week pa lang, second week pa lang ng time na yun. Pero, ang hirap deadmahin kapag sobrang giving, 'di ba? So yun si Caprice. Sobra naman sa pag-explain. Next is si Caprice, shucks. Wait, sa kapamilya naman muna si Carmel, yung grupo nila actually, si Crystal. Kasi si Eliza natanggal na kasi. Yun. Tapos, actually hindi ko na mabuo, pero ito na lang yung mga topic ko. Yun, si Capri, si Carmel, si Crystal, si Rave, dati si Inigo, tsaka si Joaquin. Pero nawala muna sila sa ano ko. Ayun. Ikaw na. Si Tala yung pangatlo kong kapamilya. Di ba? Siyempre, hinabol niya. Go. Okay. Sa kapamilya, si Lela and Crystal. And then sa Kapuso, yun. Same sa inyo, guys. Si Caprice. Yes. And tatlo lang sa'yo, no? Hindi pa mabuo. Ang hirap din Sa kasi. Reddit, may proof ako. Wow. Na Nilagay parang- ko sa, actually, pero marami-rami yun. Pero kasama si Waynona. No joke. Pero dati, Alam mo ha? Sige, pag-usapan natin. Caprice, Waynona, yun, Caprice, Waynona. Actually, iniisip ko nga rin kanina. Kung, syempre, na-evict ka na, kasama ka na namin Kaya dito. Kung isasama pa ba kita. Pero, nung natanggal ka, ayaw namin matanggal ka muna. Yeah. Nagulat ako. Okay. Alam mo one time, ako rin nag-tweet naman ako. Hindi, totoo to ha, pero dinidit ko rin agad. Kasi Puro tayo ganito. Ako ng Di ba? dinidit ko agad. Parang Ako, puro girls lagi yung- Alam mo kung ano yung na-feel ko nung na-evict ka? Yung kay Ash. Di ba naalala mo, hindi ako ready kay Ash noon. Binoto ko siya ng wild card. Nilaban ko talaga siya. Yun lang. Naiyak. Ako kay Charlie, doon ko na-feel. Di ba, for? Okay, now let's hear it from Waynona. Caprice and Lela. Caprice and As in, Lela. hindi sila mawawala sa Big Four ko. Caprice and Lela. Consistent. Yes. Consistent. Ayan, okay. So, hindi pa natin mabuo yung Big Four natin. Yeah. Pero, Wild card. pag nagkaroon, You know, pag nag-wild card ka, babalik ka sa Big Four namin. Makakompleto ko na yung Big Four ko kung may Hoping wild ka na. card. Sana may wild card ulit this one. Whatever happens, Yes. Happens. Yeah. At napag-usapan namin yan sa Pep Live episode. So, doon, panoorin nyo, napag-usapan namin yung what if magkaroon ng wild card? Doon sinagot ni Wei. Okay. Okay. So now, To wrap this up, isa lang to sa mga unang episode na pag-uusapan natin ng Yes. PBB Celebrity Collab 2.0. And we wanna thank Waynona Thank you so for being the much. first ever guest ng Pep Podcast at pagsama sa amin at pag-share ng mga nangyari sa loob, Yes. yung mga hindi namin napanood, 'di ba? As a PBB fan, ang sarap makapagkwentuhan with someone na meron talagang first-hand Inside, experience sa loob. insider Na nakaligo sa pool. na nakaligo sa pool. Doon. Ayan. Yes, and so for now, let's promote the socials of everyone here. Yes. On the Okay. panel. Okay, Maybe- mauna ka na doon. Yes. Yeah. Hello, this is Pep Crew Donjo and you can follow me at Don Jonats. Nandiyan. This is Waynona Collings. You can follow me at Waynona Collings. Ayan. This is Kim. You can follow me or you can't. Charot. At It's Me Kim.
or at it at It's Me Kim sa Instagram and at Kim Manalo1 sa TikTok. Yes, and please follow all of Pep's social media channels. We have Facebook, Facebook, Instagram. It's at Pep Alerts. Yes. And then on YouTube, it's Pep TV. And then our official website, it's www.pep.ph. PH. Ayan. Yes. And then, Ayan. Yeah, So, magkita-kita tayo sa next episode ng Pep Podcast. And hintayin ninyo, baka meron pa tayong surprise Next guest guest. na makakakwentuhan Yes. natin sa next episode. Once again, maraming salamat. Thank you so Kami. much. Thank you so much. Thank you. I hope nag-enjoy ka sa podcast natin. Super. I love Thank it. you. yeah. Thank you so much, Thank Delia, for you. giving us the Thank time. you. And thank you so much, Pepsters, for joining us on another episode of Pep Podcast, your go-to space for real talk and hot takes. Bye. Bye!